This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome creepers. This is Scripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Yeah, so ano nga ba ang ginagawa natin sa Slide into our DMs episode? Dito po ay nagbabasa tayo ng mga kwentong pinadala ninyo, guys. Exactly. At di pa natin nabubuksan itong mga stories na to, so hindi natin alam ang laman. So let this be your trigger warning kasi madalas may mga topics ng violence and crime and mga scary stuff. Yeah, so game? Start na po ba tayo? Diretso na kaagad. Sige, let's Mhm. go. Let's do this. May paalala mo yung Mm. shoutouts kasi may shoutouts tayo. Sige, later. Para Okay. makinig muna. Okay. Hi, Kuya G Boys. Bago niyo po akong follower and na-discover ko po kayo dahil sobrang interested ako sa topic na Deep Web. And as I listen to you po, sobrang interesting ng mga topics nyo and bonus pa na sobrang funny nyo. Ito na. Yung minsan nakikinig ako at natatakot na tapos bigla na lang matatawa dahil sa mga jokes nyo. Sobrang galing nyo po. And you both make my work easier and not boring dahil pinapakinggan ko kayo while working. Ay, thank Tama you. Salamat. I'm currently OFW here in Cambodia as an Oh, wow. accountant. And I'm hoping po na in the future, maging topic niyo po ang about sa genocide dito sa Cambodia nung panahon ng Khmer Rouge. Tama ba yung Googling. pagka-pronounce ko? Khmer Rouge. Na pinamumunan ni Pol Pot. Pol Pot ba? Khmer Rouge. Na, Genocide. nakikita ko lang to sa mga history subjects dati. Oh. Gusto mo ng quick background from Sige. Wiki? Cambodian genocide was the systematic persecution and killing of Cambodian citizens by the Khmer Rouge under the leadership of a Communist Party. Oh, okay. I see. Paano niya na-pick out yung mga papatayin niya? Anyway. Baka Sige, kalaban, yung 'di ba? Pag background. kalaban mo yung government. Ganun. Sobrang interesting and at the same time nakakaawa din dahil halos 25% ng population noon ng mga Cambodians ang pinatay. Priority po Oh. sa mga pinatay nila is yung mga mayayaman, matatalino, at may posisyon sa gobyerno. Ay, I think okay. we're marked safe dito. Tiyan. Sa sobrang Pero lala na grabe. nangyari noon. Oo. Oh, ay, sorry, go. Sa sobrang May lala nabasa na ako. nangyari noon, merong pinatayong mga museum at na-preserve nila ang tinatawag na killing fields para igunita ang pangyayari ng kanilang kasaysayan. Ang killing fields Shit. po ay kung saan pinapatay ang mga tao at hanggang ngayon, ang kanilang mga kalansa at bungo ay nakadisplay pa rin. Meron na din pong movie na directed by Angelina Jolie na First They Killed My Father tungkol dito sa genocide. Hanggang ngayon Oh. po ay talagang makikita kung ano ang naging epekto nito sa mga Cambodians. Naalala ko, noong taong 2010, kinuwento sa akin ng tatay ko na nagtatrabaho din dito sa isa sa mga factory. Dahil na din daw siguro sa trauma nila, naging magugulatin sila. One time, may Ah. biglang pumutok na kuryente. Maliit lang po na pagputok, pero lahat sila ay nagtakbuhan na palabas at hindi na nagsipagbalikan sa trabaho. Pagdating naman po sa Shit. pagkain, mapapansin nyo din na ang epekto dahil siguro sa kahirapan noon, napakaraming exotic na pagkain dito. Kumakain sila ng aso, ahas, ipis, daga at marami pang iba. Mahilig din po sila sa mga gulay. Kaya hindi po talaga uso masyadong fast food dito. Ngayon na lang po siguro na uso kahit papano dahil dumadami na din ang mga expatriate din tulad namin. Kung may mga tanong po kayo about dito sa Cambodia, I'm very much willing to answer po. Wow, oo Ayun lang nga. po. At maraming salamat. I hope ma-notice nyo po ito. More power and more blue bills to come. Thank you. Thank you, Kai. Okay lang naman yata, no? Kay Nicole Ann. Uy, thank you Kay very much, Nicole, Nicole. Alam mo, thank you. ginugoogle ko na siya ngayon and meron niya mga picture dito na 1970s nangyari, no? So, may black and white yung mga picture.
Pero, i-imagine nyo siya, kung doon sa mga picture na meron tayo noong sa Maguindanao Massacre. Alam mo yung ganong level, ganon ka-gruesome yung nangyari. Mm. I'm not sure kung paano nila pinapatay yung mga Grabe. tao, yung mga citizens. Pero, ayun. Okay. Parang opposing, no? Kasi kung Khmer Rouge ba yung gumagawa ng genocide and pinapatay nila yung mga, ayun, hindi taga sa kanya. Kasi sabi dito, supported by CCP ang lahat ng pangyayaring ito. Ay, sorry! Tama ba? Mamaya, ako na yung matsugi. Baka mali-mali na yung lumabas na results. Saan ba yung Wikipedia? Hindi, mali. Sorry. Communist Party of Kampuchea, which is Cambodia, di ba? Tama ba ako? Previous name ng Cambodia. I think. Uy, ayun. Pero thank you. Thank you, Nicole Ann, kasi for, especially yung mga gruesome na nangyari. Gusto natin yan, di ba? Wala akong idea sa Cambodia. So, nung sinabi niya na hindi pala masyadong napag-google mga fast na food ako. doon. Thank you for giving us a glimpse ng buhay sa Cambodia. And ingat kayo dyan. And yeah, sure, sa future, gawan natin ng episode. Kasi we want to know more. Yeah. Thank you, Nicole Ann. Another one. Hello po, G-Boys. Good evening. Napachat ako ulit kasi nakikinig na naman ako ng podcast nyo after a very long time dahil sa mga academic events katulad ng campus journalism. Wow! 6th placer in editorial cartoon. Oy, wow! Congrats! Diba? Congrats. Tapos Foundation Week, nakahakot ng 4 na award. Choric speech, essay writing, poster slogan, and modulo. Wait! Ang dami mo naman talent. You're into writing and then drawing din. Wow, congrats. Tapos recently, naka-first ako sa poster making. O, diba? May art and writing siya sa fiesta-related event. Nakakamiss makinig ulit ng episode niya and I'm currently listening sa episode 340, Cruel Crimes That Made Horrible Headlines. While I was listening, napag-usapan niya yung case ng isang babae na na-R-word and after reporting the crime ay pinaslang ng mga suspect. Ito ba yung sa may Ilocos bandan during pandemic? Ikaw yata yung nagbanggit niyan. Oo. Nag-spark yung isang memory ko sa isang TikTok trend na nag-pop up ng early pandemic, if I remember correctly. The trend is about people dressing up as a notable figure ng Philippine history and also some of the victims of crimes that happened in the Philippines. Watch such figure portrayed was Fabel Pineda. I think siya yung victim, no? Nung nangyari yun. Many details in the discussion were a match with what I have researched on about her case. Shame on authority figures who abuse their power for their disgusting gratification. Sana mawala na sila. Anyways, may kwento ako sa inyo. It's quite short, not scary in paranormal sense, pero nakakadugyot till this day. Ugali kong mag-half day minsan dahil nakukulangan ako sa tulog or late na ang pagkagising ko. So, school starts at 7:30. Pumipili ako ng pwede kong masuot na sapatos na slip-on since 5 or 10 minutes lang ako, late na ako at that time. Pinili ko yung medyo heeled na closed-toe na black shoes and I did not bother putting on any socks since masikip na yung fit sa akin and madami sa mga socks ko ay makapal. Kaya I tried on shoes without any socks. My feet brushed onto something and I gasped. Nung tinignan ko na, there's a dead rat inside my shoe and it had maggots na ang laki. Guess they enjoyed their meal. And then it hit me. Dito pala nanggagaling yung mabahong amoy that I have been smelling for days before the discovery. Me, my lola, papa, cousin kept smelling a very bad odor for a few days na and the rat is the cause of this. Pero hindi ko alam kung paano siya nakasiksik sa sapatos ko. Buti na lang di siya sumiksik sa loob ng Doc Martens ko. Ay! This happened again, although hindi siya pumunta sa loob ng sapatos ko, kundi sa isang crevice sa study area ko. Nung pinapakinggan ko yung slide 150 and if I'm not mistaken, yung story about an awful stench that emitted from the apartment of a listener, which turned out was a man who had just passed na hindi tinignan after a few days. Bless his soul. I haven't had any recent paranormal experience yet, pero nakakilabot na din yung mga random and disgusting discoveries na ganito.
Now I always check my shoes to see if they have anything in them. I still cannot imagine how I didn't feel those maggots squirming when my skin brushed onto the poor rat. Anyway, thank you po ulit for making my days better, and thank you din for inspiring me sa mga hobbies ko dahil kayo rin pala ay may mga experiences din sa mga extracurriculars. I might share some of my works then if necessary. And thank you po ulit and have a blessed evening. Sabi ni, Nagpatago I pa. think okay lang naman yata. From Krish. Krish. Ayan. Thank you, Krish. Thank you, Krish. First of all, yung mga pinagsasalihan mo sa school, yung iba, hindi ko na alam kung ano yun. Like, Tulad ng? Aning modulo. Tsaka yung Ay, choric posters and speech. modulo. Oh. So, Ay, okay. congrats. I think, ito yung classmate mong maraming achievements. activities. So, Extracurricular. Ayan. Ano mga extracurricular mo nung nag-aaral ka? Nutri-month. Ay, Nutri-month. Ano yun? Poster making. Poster. Oh. Tsaka Na-delay drum na and naman lyre. ako. Ano ba yan? Teka. Iano ko lang. Sige. Na. Drum and lyre core. Tsaka Ay, taray. Alam mo, gusto ko yan. Drum and lyre. paguran. Shit. Doon ako Paano natuto mag-salon pass. Ano nyo? Training. Tama ba? Practice. Every Sunday. Tuwing kailan? Every Sunday. Alam mo yung Gusto ko yung pahinga, ano muna ng eh. pahinga, Anong tag doon? pupunta ka pa sa Lyre ba lyre. yun? Yung ganun? Ah. Ting, 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 ting. Lyre, Ayan, gusto ko yun. Ako ay snare drums. Ayun, taray. Ikaw, di ba, ano ka? Sa Ayun, nag-journalism din ako. sa school Editorial paper ka. cartooning, poster making, slogan. Yes. Tapos syempre, nung high school naman, more on group activities na mga cheering, ganyan. And nung college, wala na. College, Homing walay lang. na. Dota. Ayan. Extracurricular ay Dota, tas inom. Ganyan. Nom-noms. Alam mo, may nangyaring ganyan sa classmate ko. Well, kami naman din may kagagawan. Kasi, nagkikwento ko na ata to. Ano yun Nag-iinuman kami dun sa bahay ng isang classmate namin. Siyempre, ng college na to, by the way. So, pag pumunta kami dun, siyempre, iniiwan na yung mga shoes namin dun sa may labas, sa may tabi ng pinto. One time, may nakita kaming patay na ipis. So, yung kasama ko, nilagay niya yung patay na ipis dun sa shoes ng isa naming classmate. Parang assuming na pagsuot niya, mararamdaman niya yun. Tapos, matatakot siya. Hala, nawala sa utak namin. Tapos the following week, nung maglalagay dapat kami ulit ng ipis, nakita namin yung last na ipis nandun pa rin. Shit! Napisa, hindi na niya na-feel. 1 week niya nang suot. Diyos ko po. Ayun lang. Pero Thanks parang for dapat sharing. kita niya sa medyas, di ba? Kunyari may mga residue dun ng ipis. Pero sa akin nangyari yan, buhay yung ipis. So pag shoot ko ng paa ko, naramdaman ko may gumagalaw. Tapos pag alis ko, syempre lumibat pa, alis na yung ipis. So nagulat ako. Pero yun. Doon naman buhay. Buhay Sabi yung ng ipis, ikaw pa nagulat. Ako, wala ba akong feelings? Ikaw kaya yung ako tapakan. nga yung biglang may pumasok na paa. May mga toes na pumasok. Mapipipi na ako. Ikaw pa yung nagganang magalit. Kang mamatay. Tapos ikaw ang nagulat. Ay, pero let's not forget Fabel Pineda kasi dahil nga sa nangyari sa kanya na kagagawa ng mga pulis. Nako, pulis na naman ang bida natin. Napanood mo ba yung video nung road rage? Yes. Si ex-cop na si Willie Gonzalez. Oo. Ay, grabe nako. naman. Shit. PNP. Tapos, abolish PNP na ba? anong reaction mo dun sa kanyang press con na sorry, nainis kawawa ako naman ng mga anak ko at yung mga irresponsibleng vloggers daw. Comment. Wow. Sorry kami yung bumunot ng baril at nagkasat and threatened somebody's life. Kasalanan pala namin. Sorry na po. Si Gideon lang po yung nagsabi. Okay, sige. Oo, talaga. Sasabihin ko talaga. Pagka nagkabarilan, siya lang po yun. Oo, sige.
Alam mo, na-imagine ko yun, na parang paano pag ako yung kinasahan ng barel, how would I feel? Diba? Kasi Oo. may part din ako sa sarili ko na, di sige, gawin mo. Diba? Gawin mo. Gawin Pero mo. parang, andun din naman yung self-preservation mo na ayaw mo rin naman talagang mamatay yet. Diba? Pero parang andun yung part mo na, kaya mo Dare. ba? Diba? Oo, diba? Kasi alam mong Ano? nasa tama ka. Oo, tama. Prinsipyo na yung labanan dito di ba? Mm. So, ayun. Ayan. Pero Sige, sana game. naman, 'di ba, may mangyaring maganda, 'di ba? Ano, another case of impunity na naman ba Ano, to? ganun na lang yan. Nag-apologize. Tapos Shit, sumapa. ang hirap. Anyway, okay. Yan. Let's move on to the next. Okay. First slide into your DMs. Haha. First time ko to. OMG. Funny story about my ina and me. Ina and me. Pakitago na lang po ako sa pangalang Visenya. As in Ay, Visenya wow. Targaryen. Shala, Visenya. Pag Ay, 1 year na bumibisit- pala. Sorry, since House of Dragon. Oo nga eh. Pag bibisita kasi siya sa akin here in Batangas, most of the time, magpapasama yan maggala or pumunta ng DV. As a fanay of Creepsilog, yun ang pinapakinggan ko sa car while nasa biyahe kami, papunta sa mga destination na gusto niyang puntahan. One time, sinamahan ko siya mag-renew ng passport sa Lucena, and while we're traveling, ang pinapakinggan ko ay mga past episodes. Yung series about murders that shook the nation, yung sa Visconde Massacre. And while listening, marami siyang mga, ay pati si mama nakikinig. Oo, naalala ko nga nun dati moments. After the episode, sabi niya, ano yan? Podcast? Maganda, ano? Nakakatuwa Ay! pakinggan. Halatang mga intelihente si Glenn at Gibby. Sure, parang nga naman siya. Hindi po yan totoo. Okay. Sabi niya, ay, dialogue pala to. Gusto mo ba? Ay, oo, sige. Oh. Ay, ikaw na si Mi. Ako na lang kasi yung ako na si Ina eh. Oo, ma. Super. Nasa Spotify yan. Di ba may Spotify ka? Sige. Dadagdag ko yan sa mga pinakikinggan ko. Then ngayon, nung umuwi ako sa Bicol for Holy Week, nagulat ako, biglang sinabi ng ina, mag-ingat ka ha. Lalo yung mga pinapasakay-sakay mo sa sasakyan, mahirap na. Ang dami ngayong manloloko. Ako na, may idea nasilip ka sa mga pinapasakay mo. Sino ba yung mga pinapasakay mo? Ay, bakit? Sino naman ba nabalitaan nyo na Chorva? Yung bagang mga nasa story na pinapakinggan ko sa Creepsilog. Ay, oh. Ayun po, isang creeper na rin si Ina. And kaakibet nun, ang pagiging vigilant and praning sa mga mambubudol. Tsaka, thank you G-Boys and Creepsilog for making our travel time a fun time. More power and stay safe always. Love you both. PS, sana guess nyo ulit sila Dandan and Dale. I remember nung pinapahinga ko ulit yung previous episode nyo na yun na yun yung favorite episode ko. Ay, marami nga may Shoutout, fave doon sa episode natin na yun. Although hindi natin nag-active sa podcast si Dale, so ang invite natin of course ay si... si Angie. Ayan. Si Dandan and Angie. Ayan. Uy, thank you very much sa pakikinig ng episode and thank you sa intelihente daw, Glenn. Sabi. Alam mo, feeling ko dinahilan na lang niya tayo na nakinig kaya siya may idea ng mga sa mga cars. Feeling ko dinahilan niya ng Creepsilog, pero feeling ko may idea siya, may pinapasakay ka talaga sa kotse mo. Oo nga. Ayan. Car fun pero pa true more. naman din. I think ikaw yung nag-retweet nun na parang may shinare siya about nakalimutan ko. Nabanggit niya kasi yung Creepsilog as a reply do sa isang scam na nangyari. Sa Creepsilog din yun, sa account sa Twitter. And then sabi niya na kasi nga nakikinig siya ng show, kaya parang pag may mga ganitong scam na, aware na siya. Dahil sa show. Yung tinatanong siya ng directions, tapos pinapasakay siya kasi pakitingnan mo nga yung sa map, yung gano'n. Nalala ko yun. Ayun. Hindi ka tayo tinag tapos nakita ko ni-retweet mo. Ay, creepy. Pinanindigan ng Nakabantay Creepsilog. lagi. Pero yun Sinesearch pa nga natin ang mga usually keywords. naririnig ko na because of the show nga din. Alam mo yung naging aware sa mga scam.
Ay, grabe. Wait, so meron pala tayong impact. Yes, wow. Pwede na tayong mategi. Pwede na tayong... Ay, grabe ka. Alam mo ba, May ano na, may legacy na tayong naiwan. may nag-comment na bakit naman daw nagtatanong ka last time na paano daw tayo maaalala pag Si wala na Frappy tayo. yata yun sa Instagram. Grabe ka. Ayan. Thank you, Visenya. Ay, thank you, Visenya. Ayan. Excited na tayo sa season 2. Naku, and kinakabahan. Kasi alam mo, hindi ko na-expect na magugustuhan ko yung House of Dragons. Bilang nabanggit ko na first episode, parang ang boring naman ito. Pero, ayun, medyo exciting na. Andito na tayo sa exciting part. So, gumanda naman. Kinakabahan na ako sa mga mangyayari. Diba? Sure. So, ayan. Okay, and another one. Hello mga G-Boys, kamusta na kayo? May slide lang ako sa inyong DM. Itago nyo na lang ako sa pangalang. Ako hindi ko alam basahin to. Hike Halt? I think, Disclaimer, kalat po ito. Taon na naman talaga ka, Gideon. Diyos ko naman po. Nangyari po ito way back college sa isang university sa Santa Mesa, Manila. Ano? Allow Mr. To laid it this way. Allow me? Bakit? Allow me. I am always super achiever po ng bata ko. Hindi po ito yabang I always made sure na I'm always the best in my class. Laging highest, hindi lang sa class, but overall sa year level. Pag may exam, kung hindi perfect ang score, laging next to the highest kahit sa akin. Ayun. Yung next na, mga malayo na, 20 to 30 points away. In my 4th year college, I know that I am running as summa cum laude, but it almost was taken away from me nung second sem. One of my prof gave me a grade of 2.75. Shit! Oo nga, no? Nakakainis. Nainis ako kasi alam ko, hindi ko deserve yun eh. Sabi ko pa dati sa mga classmate ko na if 2.75 ang grade ko, dapat bagsak sila. Remember, na lagi akong highest and yung second best in our class. So, is far away. So, if that's the case, then dapat walang gagraduate. By the way, the grades back then ay hindi pa published. May nagbulong lang sa akin na prof na yun daw yung grade na ibibigay sa akin ni sir. Knowing this information, I went to the faculty room, made sure na makausap si sir, and I asked why yun ang grade ko. Wait, una muna, tatanungin ka ni sir, paano mo nalaman na yan yung grade ko? Hindi pa published And if ito talaga yung final grade ko sa subject niya, then ako lang dapat ang graduate. And willing ang mga classmate ko about the proposal. So, I then went. Pagpasok ko sa faculty, si sir na lang ang naiwan. 7:45 na kasi noon. So, nag-ask na ako kay sir. Ay, okay. May Ikaw si sir. Okay. Hello, Hike. Good evening. Late na. Why are you here? Hi, sir. Good evening po. May I ask something po? Alam ko na. You're gonna ask about the grade that I'll be giving you? Siyempre, nagulat ako, G-Boys, kasi hindi ko alam. Bakit niya alam yung sinadya ko doon? Yes po, sir. Naikwento po kasi sa akin na you're gonna give me 2.75 po. And that means, hindi na po ako pwede makonsider for Latin honors. And feeling ko po, hindi ko po yun deserve. Mataas po ang mga scores ko and I'm not sure why. May problema po ba sa mga requirements ko? Masyado kang self-entitled. Hindi din naman masyadong mataas mga scores mo. So I think, hindi naman din dapat masyado mataas grade mo. Wait, parang hindi ko gusto na bababaan mo yung score because self-entitled ka. Or baka feeling niya, why are you entitled kung hindi naman talaga ganun kataas mga scores mo? Akala mo lang mataas. Ganun ba? Hindi naman ganun kababa yata. I mean, kung i-consider mo, di ba? Okay. Hindi na po yung part ng dialogue. Kami na po yan. Hindi. Kami lang to. Nag-brainstorm na kami. Nainis ako, G-Boys. Alam ko naman na mayabang ako, obvious ba? Pero sa lahat ng matalino, ako lang yung hindi humble. Sinasabi ko talaga na smart ako. Bully din ako. If I think mahina yung kagroup ko sa group activities, sinasabihan ko talaga na underperforming sila. So, need nila mag-effort. Kasi sa group ko, sure, natataas ang grades nila. Okay, may dialogue ulit. Sabi ko, sir, wag naman. Pinaghirapan ko po lahat ng subjects ko. Review night, day to hardly earned all the unos I have in my belt.
Hindi po pwede. Hindi ako mag-earn ng Latin honor since I know for a fact that I earned it. And ito lang po yung reward na kaya kong ibigay sa nanay ko na nag-effort para buhayin at pag-aralin kami. Tapos, Ikaw pa yan. okay. Okay, tuloy pa. Wala palang kasunod. Nag-monologue lang pala si Ike doon. Anger and denial started to catch up during the conversation and I feel like my tears were ready to fall. To fall. Okay, wait. To fall, oo. Ayan. Nag, Ako wait. na to. Siya, ang tawag dito, nag-delay na naman, hayop. Ah, Okay, ikaw Okay. na. okay. Pwede ko pa na ma-adjust to if magawa mo yung special project na ipagagawa ko. Ano po yun, sir? The night will be long for us. Okay lang ba sa'yo? Ayos lang, sir. Naka-dorm naman ako at wala namang curfew. Okay. Lock the door and we'll start. Medyo parang alam na natin kung ano mangyayari Okay. Nag-start akong kabahan, G-Boys, pero sinunod ko siya. Nilock ko yung door and umupo ako ulit. Itutuloy. Wait! Asan yung kasunod? Walang karog to. Baka next niya pang isa-send. Anyari. Ana! At sa Twitter sinend. May Or, okay. teka, alam mo, pupuntahan ko na lang yung Sige Twitter. nga, baka tinuloy doon. Okay. May tease talaga. Ay, wait. Yung alter, yung nabuksan ko. Ay, Mer. matingin. Ayan. Daming accounts. Ay! Wala nga! So, baka doon na lang talaga pinutol. Natin niya sigurong mabasa muna before niya isan yung Okay. pangalawa. So, I-chat ko. sige. What's... Hike Holt. Thank you, Hike Holt, for that story. Sana Sorry. hindi naman karumal-dumal ang nangyari sa'yo. Pero tingnan natin sa karugtong. Hindi tayo makapag-react pa kasi wala pang karugtong. But nevertheless, mukhang yun yung premise and hindi ito tama in school setting. No? Sana kung ito ay Oo. roleplay lamang, edi good for you guys. Pero kung ito ay nangyayari, at nangyayari talaga ito sa mga schools, so Oo. kalungkot. Wala. Ang masaklap lang na parang gagamitin yung para nga sa Latin honor mo. Ako yung pipigil para I will hold your pangarap in my hand and I'm ready to crush it. Tapos, di ba, alam mo yun, tapos lalapit sa'yo yung student para makiusap na, sir, ikaw, it's only you na parang on the way para makuha ko yung Latin honor ko. Tapos, di ba, parang you have that power yung teacher, yung prof na yun. And somehow yung iba is taking advantage of it. Na medyo masaklap lang. Kaya nga parang gagawa sila ng hurdle for you. Para habol-habulin kailanganin mo sila. ka. Oo. And meron tayong pala ganon. silang ganun. Abusing Wag po. authority. Okay. So, natin yung kasunod. Kung masasend mo na yan, Hike Holt, basahin na natin agad. Habang fresh pa sa memory ng mga nakarinig. Okay. Next, shall we? Game. And another one. Hi, Daddy G's. Este G Daddies. This is Rai Kian from Baguio. Okay. I've been a silent listener since 2022 October ata. The first ep I heard with you guys was when you interviewed Apocalypse. Right now, nauubusan na ako ng ep na papakinggan. So I visited the Bunk Collective and continued Philippine Campfire Stories. And ngayon, katatapos ko lang ng ep interview ni Camp Master with Dion, the local paranormal investigator. I was fascinated with the knowledge imparted and I can actually confirm na Baguio peeps are really used to hauntings, or at least we learn to live with the dead when we feel things. Shout out. Ay. Sa two-part feature kasi na yun, Uncle Dion explained why Baguio has the haunted feature or creepy vibe when it comes to tourists looking to visit Baguio. And it's really different with ghost stories sa Manila. Kasi dito, actually, we welcome them pa. Please listen to that episode when you want to know the details because it's really fascinating then. And you will know about the Baguio culture as well. With that being said, let me share a few of my experiences.
First story is actually funny. When I was friends before pa with my ex-friend now. When you were having some talks about local legends and myths kasi my ex-friend, let's call her M, is from Batangas. I believe this was after Trece was aired sa Netflix. Kaya nagsulputan ulit ang local Philippine stories. So I had a few questions regarding aswang, tiktik, and since yun nga naman ang kwento sa kanila, etc. I jokingly said, tang ina, paano kaya pag bumisita sila dito, no? Baka sobrang init na sa baba, tas magpapalamig sila dito. She said, ito nga yan. Oh, when I visited our friend habang naglalakad sa Lawakan, sa totoo lang, may narinig akong tik-tik. Ay, what the fuck? I kid you not, I shitted my pants. Kasi nga naman, iniisip ko, I'm more used to ghost sightings and how to handle hauntings kasi naman mga elementals. Imagine being a Baguio person, someone who was born and raised here, having to handle an elemental, tapos ang dami mong kailang dalang pangontra. Paano sila mapapaalis and whatnot? Eh shit, I'm used to ghosts lang and indigenous practice in Baguio. Tangin ang lapit ko pa sa Lawakan kasi Camp 7 lang ako. She proceeded to continue the story na apparently they decided to go out kasi birthday ni friend namin. Nung ando na sila sa may kalsada, they heard it. Nung una, they brushed it off kasi nga, nasa Baguio, tik-tik. Pero the mom of our friend started shouting at them to come inside kasi nga, narinig din pala ni tita. Ayun, they hurriedly went back and after that, napasleep over ng di oras si M sa bahay ni friend. Okay. Oh. Gusto mo dyan muna tayo comment kasi Mm-mm. next story na yung kasunod. Okay. Ikaw ba may experience ka ba ng mga aswang kwento or may narinig na aswang kwento sa Baguio? Sa Baguio wala nga. Gulat nga din no kasi puro ghosts ang naririnig ko doon. Oo. So, kakaiba. Aswang tik-tik sa Baguio. Oo, nung last na nag-Baguio ako, ang ganda nung Airbnb na napuntahan namin and medyo scary nga yung feeling kasi nga 'di ba yung window ano lang siya, glass lang siya. Mm-mm. Tapos paggabi hindi mo kita yung labas, not unless may ilaw sa labas. Nagiging mirror yung Yung glass. yung glass, oo. So medyo nakakatakot. Tapos lumalangit-ngit yung floor. Alam mo yung pag naglalakad ka, gumaganon. So, Ay! ang saya. Ang saya. Yung beds, hindi naman malangit-ngit. Alam na. Sometimes. Pero yun. Sometimes daw. Mm. Okay, so yan. Kakaibang tik-tik sa Baguio. Sige, let's Tas continue. may kinainan Sige. kami, 1945 something, parang yan yata yung pangalan. Glenn's Ang sarap. Diner. Sa may parang crossroads. Basta paakyat yung niya, yung restaurant niya. Cafe 1945, yun yata yun. Dati may katabi yung mot-mot na yan, alam ko. Ay, alam Sige. mo. Okay. Dito na tayo sa second Second story story. is something I experienced around 2021. To describe what happened beforehand, because some listeners may have questions, trigger warning or S word. What if hindi na alam ng mga tao kung ano yung S word tapos na-trigger sila? So dapat pa sabihin natin. Basta Trigger suicide. warning. Ay. Last November 2021, a few days after my birthday, I had thoughts of ending it. Ala! I almost did, but my brother was able to come and see me before it almost happened. Because of that, though, my family decided that they'll get me into therapy. Though, to be honest, it was not good then. I might tell you the story soon. But anyway, fast forward to a few months after therapy. I was visiting the therapy center since my event and the therapists convinced us to stay the night kasi umuulan. The guy who I was dating that time before dinner was ironing his clothes sa room sa baba and he came back silent. He has the ability to feel and see things, by the way. So when bedtime came, I had difficulty sleeping kasi sa floor ako natulog sa dami. Sa dami naming natulog noon, pero I was able to drift off. Around 2 a.m., I believe, I saw a kid peeping through the door. The doors don't close all the way through for safety kasi nga all of us were previous individuals who stayed there with almost the same mental illnesses. And they locked the main door kasi we had instances where someone tried to go out when they have episodes. So I was wondering, who is this kid? He's wearing a striped shirt and all he's doing is peeping through the door. And I went back to sleep na lang kasi sabi ko, maybe I'm hallucinating ulit because of the medication. Nung umaga na, I never told anyone what I saw kahit kanino, but the dude who was ironing
clothes nung nakaraan told me, I saw a kid sa mirror nung nagaplansya ako. He was pale and he was looking at me. Okay, ako na lang to. Wait, kid? Is he wearing... Huh? We both looked at each other and mouthed the word. Green. Both of us decided never to mention it to anyone kasi it will just freak people out. Pero ayun, we saw the same ghost during that night. We were all individuals from teenage to adults and no kids kaya walang bata kaming kasama sa center at that time. A few weeks after, the history of the place was told. A family died there. I forgot what caused, but they were buried and the kid we saw was wearing green stripes when they found his body. The parent of the kid haunts the center din. Paalam lang ako sa taong nagkwento sa akin if I can share it here. Okay. I'll slide soon with other creepy stuffs. Di pa yan mahaba kaya di ako magsasorry. By the way, here in Baguio, most of us, when we welcome someone uncle if we don't know the person speaking. Kasi for us, this is the way to show respect for someone older than us. Tapos we wait for the person to say, ay, uray manong lang iayab mo kanya. Ay, uray manong lang iayab mo kanya. Which translates to, kahit kuya lang itawag mo sa akin. From Oh. Ang galing mo dun, Raiki, ah. yeah. Kasi Ano yun, Ilocano ba yun? Ilocano. Ah. Yeah. Thank you, Raiki. Sana Thank you, okay ka na Raiki, dun yan. sa therapy mo and your, Nga eh. your challenges sa, ano masasabi mo dito sa pangalawang story? Yung ghost na nakasuot ng green. So, Hmm. nasan sila? Nasa ano sila? Parang Dun sa therapy center daw. therapy center. I see. Tapos yung ghost na nagpipip, no? I'm not sure na ang daming ghost stories sa Baguio. It's creepy. The weather adds up to it, 'di ba? And ayun, somehow nakwento niya na yung locals there are used to it na. Parang okay na sa kanila. They decide na to live with it na lang. Ikaw ba nung nandun ka? Oo, Ganun ganun din? talaga. Napaka-gloomy talaga. Kebs na, oo. Parang alam mo na every afternoon parang maagang dumilim. Yung ganun. Kahit festive mood, yung mga tao parang mapunta ka lang sa isang quiet spot saglit, parang Ay, mag-gloomy okay. na, Medyo gloomy na ulit. Pero Oo. ako naman kasi gusto ko din naman yung ganun. Yung ganung mood eh. Na parang Kailan ka ba last na tahimik. nag-Baguio? Kailan ba? Nung Ay, last parang, year pa yata. oo, diba? Medyo maulan. Ayun. Kayo, recent lang, di ba? Yung Recent nag-drive kayo. lang. Oo. Namuntik na kaming mamatay. Pero, ayan. Wala ba kayong na-feel nung nagpunta kayo? Nandun? Wala naman. Ay, wala. Oo, wala. Hindi, Ano talaga? parang may kukwento eh. No? Meron talaga. Parang may kikwento pero na-realize nyo, shit, baka ma-expose ko mga bagay-bagay. Wag na lang pala. Wala pala. Wala pala na feel. Hindi, parang wala naman din talaga. Although kami lang din yata, hindi, yung nasa bahay, yung Airbnb na yun kasi, parang isa siyang bahay pero maraming kwarto. Ang ganda ng bahay. Tapos doon sa katapat na room namin, I think doon yung yung may-ari. Kasi may mga tsinelas sa labas eh. So I think baka doon sila nag-i-stay. Or katulad din namin na nag-Airbnb lang. Although hindi namin sila nakikita every time na lalabas kami. Tapos sabi, sir, kayo lang po ang nandun sa bahay kagabi. Ay, wala Sir, po kayo yung lang po lumalangit-ngit. Kasi nga, di ba, bumabagyo nun. So parang, pero tinuloy pa rin namin yung so konti lang yung umakyat ng Baguio that time kasi nga, mabagyo. Pero yun, shit, wala pala. No? Kami lang pala yung tao. Although hindi ko ma-confirm yan kasi hindi ko tinanong yung nagbabantay. Ayun. Tapos nung kinuwento mo sa iba, parang, wala namang bantay dun eh. Bantay? Yung bantay pala. Wala. Online lang reservation. Pasok lang kayo basta. Pero yan, sana makapunta tayong Baguio ulit. Yes. Ayan. Tayo EB. Yes. Salamat, Raiki yan. Yeah. Ito. Another one. Hi, G-Boys. Weedle here. It's been a while and I have a story na gustong-gusto kong i-share
Kasi di ko kaya i-share ng buo sa mga friends dahil may halong kalat. Lagi na Diyos lang. ko po, start na? Start na? Agad-agad. So, nagbabakasyon kami sa isang island. Nag-book kami sa beach side na di masyadong dinadayo ng mga tao kahit holiday. So, nandun kami. Halos mga residents na foreigner at local ang nandun. Nung mahal na araw pala to. So, our room is situated sa beach side na may glass wall at sliding door overlooking the beach front. If you're facing the beach front habang nasa loob, nasa left ng room ang sala na may couch at ang bed ay nasa right. May divider lang to separate. Sa likod naman nakalagay ang banyo, kusina at pinto palabas. Secluded yung lugar kahit fully furnished ang room. Nakaseparate ang resort sa bahay ng may-ari. Kaya at that time, kami lang at isa pang guest na kakarating lang earlier that day. Madalas ang power outage kaya binigyan kami ng portable lamp at fan. Second night, wala talagang power. Kaya source of light namin yung lamp na nilagay namin sa banyo dahil malakas naman at para dim lang sa room. So kasama ko GF ko. We were doing it sa banyo when we decided to Ay. move sa couch. Iba-iba yung position muna na gawa namin when again we moved sa bed. Once we're done, tumayo GF ko para magbanyo. Naggulat siya nang napansin niya nakabukas ang pinto. Bukas na parang may nag-iwan. Huh? Sobrang dilim sa labas kahit street light kasi wala. We were scared shitless kasi naalala ko naglock ako ng pinto. Paranoid akong tao, lalo na at nakikinig ako sa inyo. Kaya I make sure na kapag nagta-travel, ay safe. Daming scenario sa isip namin like, what if pinapanood kami habang nagme-make love? Di ako makatulog ng gabing yon. Tinali ko doorknob gamit ang scarf at tinali sa doorknob din ng banyo. Good thing nadala ko yung utility knife ko. Nagpa-practice na ako sa utak ko just in case. Though wala naman nangyari bukod doon, it was still creepy experience. Yun lang naman, para sa mga travelers dyan, do you have tips or tricks to make your travel safe? What do you bring just in case? Yun lang, sorry na pahaba. Thank you, G-Boy. Sana magkaroon kayo ng mahabang holiday o pahinga. Ay, From ayun, bahala ka na. Wido. Ayan. Oy, thank you, Widel. Thank you, Will. Just goes to show na iba-ibang idea natin ng haba, ano? Kasi yung isa mahaba, pero naiklian siya. Pero maikli lang, pero feeling niya mahaba na. Oo. Relative ang haba. Mga bagay-bagay. Relative Ito naman. ay perception lamang. Okay. Oo. Travel tips daw, how to be safe. Oo nga, To no? make your travels safe. Ikaw ba? Since kaka-travel nyo lang, anong mga ginawa nyo? Alam mo, wala akong ginagawa to be safe. Ay, Ano ba? Hindi, I mean, wala talaga. Kasi ngayon ko naisip, kasi yung nangyari sa kanila, nakakatakot. What if, yun nga di ba? Isa yan sa mga, kunyari, pag nag-hotel ka, or Airbnb, yung isa sa parang main issue, yung what if may camera around the area, tapos pinapanood kayo, di ba? Parang ano nga ba yan? May movie na ganyan, di ba? Motel ba? Motel ba yon? Parang, The Motel? basta yung may mga surveillance cams pinanonood Sa nga sila. room. Tapos gagawin, papatayin ka nila and then ibebenta nila yung video sa black market. Ayan. No vacancy yata. No vacancy, ayun. Tama. Ayan. Ako kasi napaparanoid ako pagka nagsistay sa sa mga hotel, ganyan kapag nagta-travel. So ang ginagawa ko parati is yung mga gamit ko nasa quick escape. Parang hindi ko nilalabas yung mga damit ko, ganyan. Kasi gusto ko pagka kailangan ng umalis, isang buhat ko lang Lipitan makukuha na ko lahat. lang. Yung iba kasi inaayos pa yung mga damit nila sa mga closet, ganyan. Same. Hindi ko ginagawa. Yung susuotin ko lang nakalabas, tsaka yung kung mga phones, ganyan. Tapos kasi gusto ko kapag lumindol or sunog, ganyan. Mabilis. Isa lang yung hihilain ko. Tapos, I'm good. I think ganyan ako subconsciously na ayokong i-hanger pa yung mga damit ko. Yung mga ganon, di ba? Kaya rin kasama ko kasi gusto niya, ilagay natin to dito. Ganyan. Ilagay natin tong keme mo dito. May spot. Parang yun nga, subconsciously na
gusto ko nasa isang area, same tayo doon, isang area Para lang. madali lang. Alam Tsaka ko lang pag kung aalis saan ka na ko. din, Parang madali wala akong mag-trigger. baka kasi may nakalimutan ako, hindi ko naman bahay ito, 'di ba? Na alam ko kung saan ko nilalagay kahit ikalat ko yung mga gamit ko, 'di ba? Tapos ugaliin din mag-check nga yun for mga cameras, yung kapag may nakita kang nagsha-shine somewhere or may nagbi-blink na light pag pinatay mo yung mga ilaw, Ilaw, mga ganyan, yung mga infrared. May nakita ko na YouTube na video kung paano madedetect kung nasan yung mga cameras eh. paano? Usually nakatago yan sa mga may mga wall socket na akala mo socket yun pala, may camera Ay, oo. or sa mga ilaw dun sa mga electric fans, mga ganyan. Or sa mga naka-fix sa wall or behind mirrors. Two-way mirror pala. Ganyan. So, Ayan. Ang sa akin pala yung safety tip ko while traveling kasi yung sa akin eh. Ay tama. Traveling na. As in yung act of biyahe. Yung ako ayoko kasi ito yung isang parang reklamo nila, yung nagbababad daw sa overtaking lane. Kasi marami na ako napapanood na parang crash, dashcam videos na usually sa overtaking lane na nangyayari. And ako, ayoko doon. Kaya nandun ako sa ibang mga lane. hindi ka Kasi pala nga, ang dami overtake. nangyayari. Oo. Minsan lang. As in, pag-overtake lang din talaga. And then, babalik na ako doon sa next lane. Kasi nga, natatakot ako. Ayokong masyadong nandun dahil nga maraming nangyayaring aksidente. Minsan nga, di ba meron pa isa, I think nangyari to sa SCTEX. Alam mo yung nasa kabilang lane, tapos tumilapon yung sasakyan. Ang nadamay yung nasa kabilang Yung bound wala namang na, ginagawa. oo, sila yung nategi. Diyos ko po. Shit. Umuulan din kasi noon eh. Ayun, pag umuulan, hindi masyadong mabilis. Ganon. Usually, mga ganon. Kasi pag nasa room na, kebs na ako. Bahala na kayo. Although, hindi ko pa na-try yung pag-beach. Yung kasi di ba pag mga cove, kunyari, di ba mga tent lang nandun. Alam mo yung sobrang easy access. Di ba? Parang anong magagawa mo din kasi. Pag may loko-loko, no? Oo. Dali-daling, Mga kurti-kurtina lang kayo doon. Diba? Ay, Pero paano kasi na isang, mga pero kasi isa kaming napuntahan na, ang tawag dito, beach sa Batangas yun eh. As in, wala namang cover din talaga. Alam mo yung natulog lang kami doon sa, ang tawag doon, cottage. May isang cottage nga na, alam mo yung kurtina lang din talaga yung pantakip mo. So, in terms of security, medyo wala talaga. Parang kung may loko-loko dyan, pagtripang ka. Tama. So, yes, I guess, share with us your tips and tricks kung paano maging safe sa mga travels. Pag stay somewhere na unfamiliar, abangan natin yung mga bibigyan yung tips. Yes. Share it. Okay, thank you, Wido. And thank you, Wido. And another one. Okay, April 2020. 20. Ay! Sino ba? Sino ba last na nagbasa? Feeling ko ikaw yung nagbasa nito. Ay, oo nga. Sige, Kaya ikaw ako na na. pala. April 2023. Hi, G-Boys. Maria Asawa here. Bakit? Ikaw yung last na nagbasa kasi may kalat, di ba? Okay, oo nga pala. Sige, ako naman. G-Boys, Maria Asawa here. Ako yung sumulat ng scam story regarding PS5 from a fake seller sa FB. Yeah, Which I still remember. Yes. Thank you sa reference. Start na tayo, ma'am, sir. Kakalipat lang namin this year sa new office building namin sa Makati. This building was previously an information technology and business school. When the pandemic hit, sabi nila na bakante daw tong building. Since this was a former school, hindi kompleto ang school pag walang creepy, haunting stories. Do you guys agree? Yes. Tapos nabakante pa ng pandemic. So sabi nila, baka marami nang naninirahan na ghosts. Ang kwento daw, before all of us moved here, nagtaka yung IT namin kung bakit may notification galing dun sa isang CCTV na may motion detector. Ay, wala namang tao. So, chinek niya yung CCTV, pero wala naman siya nakita. To his curiosity, he then decided to check yung isang CCTV and he was surprised nung makita niya sa CCTV na may white na palipad-lipad or pagala-gala daw. So, pinakita niya rin yung footage sa boss namin. Our boss described it as Casper. So, kami na ang bahalang nag-imagine kung ano man yun.
Besides, ayaw din nila ipakita sa iba yung footage to avoid chaos. Chos. Okay. Aside from that story, marami pang kumakalat na creepy stories like may nangangalabit daw sa guard sa IT at IT dun sa HR office. Meron din daw eerie feeling sa CR. Meron daw doppelganger yung isang boss na nakita nilang dumating one morning. Yun pala, hindi pala talaga dumarating kasi nakita nila ulit na parating pa lang pala. These and so much more stories na ayoko nilang ikwento kasi nakakapagod din pala. Tama. Lagi tuloy kami nagtatakotan sa office. Lalo na sa CR kasi mukhang luma na ito. Hindi pa well lit. And pang school pa yung design, layout. Kaya lagi kaming sabay-sabay mag-CR. FYI lang po, hindi ako matatakotin and mahilig ako sa horror movies and stories. So I was kind of hoping na baka dito na ako magkaroon ng personal scary story na mai-share ko sa mga friends and kaapu-apuhan ko. Until this moment came. Ay, ayan na nga ba? Oh. Dalawa lang kami sa CR ng friend ko. Let's call her Gyoza Baby. And dalawa lang din talaga ang cubicle sa CR namin. Sobrang tahimik. Habang nasa loob kami ng cubicle, grabe yung gulat ko to the point na napasigaw ako. Kasi yung buwisit na lagayan Chris Sakay na scream. Kasi yung buwisit na lagayan ng tissue, bigla na lang nalaglag kahit di ko naman ginagalaw. Si Gyoza Baby na nasa kabilang cubicle, nagulat din sa sigaw ko. Oh, dialogue. Ay, oh. Ako na, teka na, delay na naman. Teka. Game. Sino ka? Si her or si me? Ako si her. Sige. Ladies and singer. gentlemen, her. Okay. Game. Buisit ka! Nagulat ako sa'yo. Mauna ka na nga. Gagi, bakit? Nagulat ako sa'yo. Napatay tuloy ako. Unintentional. Kasi nga nakaupo na, di ba? Sige. Oo. Sorry. I almost Napatay died. siya, di ba? And Just that's may the end. sumama. May surprise. Sorry. And that's the end of our friendship. Este Convo. Sayang lang kasi wala pa rin ako ma-share sa mga kapwa. Happy naman daw siya sa nangyari kasi nailabas na daw niya. PPS, may approval niya itong pag-share ko sa inyo so hindi ako mapapatulfo. Thank you, G-Boys. Favorite background namin dito sa office ang podcast niyo while working. Walang halong charot. Paki-shoutout naman ang mga siga kong friends. Gyoza Baby, PS5 Warrior, Gcash Ares, Ibet Mondragon, Jubian San Jose, Ginang Padua, Sa Malamig, at Sigabay. Thank you. Sana Ay. po mabasa nyo. Nagmamahal, Maria Asawa. Hey, thank you Maria Asawa. And sa lahat, sa mga sa office nyo dyan, what up? Kwentuhan nyo kami ng mga kababalaghan nyo dyan sa office. Makati to, tama ba? Sabi niya. What if, tuwing mag-CR kayo, dalhin nyo rin yung phone nyo, patugtugin nyo dun ng Cripsilog para mawala ang mga malas sa mabibigat na mood. Mga bad jujus. Bad juju. Para kami ang pumalit, kami ang masasamang espiritu. Uy, alam mo ba, ngayon ko lang din na-realize, nung nagre-record pa tayo sa Makati, wag natin pangalanan yung building, although nabanggit na namin, medyo nakakatakot yung CR doon. Luma siya. Luma din talaga yung building na yun. To think na araw pa tayo nandun. Paano kung ginabi tayo doon? Tapos nag-CR ka doon ng sarado na yung ibang mga CR? Ay! Medyo scary nga yung CR. Sa labas. Oo, diba? Laging may lumang feel, no? And luma din talaga elevator kasi isang button lang yung gumagana. at kailangan mo pang umakyat sa taas na floor at bumaba ulit para kasi hindi mo pinit yung floor number, di ba? Or wala yatang down, up lang meron. So kung bababa ka, pipindutin mo yung up, kaya aakyat ka bago para ka bumaba. Basta, si JC Tevez tuloy naghagdan na lang. Tapos naabutan natin. Nagkasalubong pa tayo. Grabe, sa mga hindi ko makakalimutan. Ay, shout out JC. Enrica sa Halo-Halo Show. What up? Ang ating ano ba? Mother podcast ba natin tawag natin? Kumbaga, drag mother. Drag mom na. Pod mother natin. Ay. Para na iba pala yun. Si ano pala yun? Si Patsy. It's Patsy. Ayan. Shout out, Patsy. Okay.
Ayan, salamat sa mga Ay, sa thank you, shoutout. thank you. Ay, Ay, meron sabag- pala ako isang ikakwento. Medyo Mm. kinabahan lang ako kasi madaling araw noon, biyahe ako papuntang Bulacan. And ako lang mag-isa. And madilim nun. May dinaanan kasi akong bypass road na, alam mo, ginagawa pa lang din kasi siya. So, wala pang street light. Ang ilaw mo lang talaga, yung ilaw mo ng mga sasakyan tsaka ng mga kasalubong mo. So, chill-chill naman ako na pagdadrive. And then, nung medyo malapit na ako, doon ko na-feel na, shit, ako lang pala mag-isa. Parang, what if meron something sa likod ko? Yung ganon. Yung may nakasakay pala. Ganun. Medyo naramdaman ko yun nung papalapit na ako. Doon na, especially doon sa madilim na part na ng probinsya kasi nga super dilim. Shit. Alam mo yung gilid mo black, pitch black. Ganon, nakakatakot. Tapos nung nandun na ako sa bahay, syempre madilim pa din. Nung naglalakad na ako papasok, alam mo yung sa gilid ng mata ko, may nakita akong figure na tao. Naalala mo ba yung kwento ko last time na, di ba yung lola nila na may dementia pero nahirapan silang paliguan. And then nung pinaalbularyo nila, sinabi nila na may black figure na kumekeme na eventually napasa doon sa apo niya. Tapos? Nakawinto ko to, di ba yung pinaalbularyo nila last 2 weeks ago. Yun. Wala lang, naalala ko lang yun kasi nga nung dumaan nga ako doon, yun nga, may nakita nga din akong, medyo kinabahan ako. Alam mo yung, binilisan ko yung lakad ko kasi nga nung check ko sa gilid ng mata ko, ala, ano yun? Ba't may tao? Ganun. Madaling araw kasi noon. Kaya, madilim pa. Paano kung sumama sa'yo pa uwi? Dito? Nandyan na siya ngayon. Shout out. Gumilid na. Pero ayun, yun lang sabi, naman. Na-share ko sabi lang. niya, me, I feel seen. Oh, finally, na-acknowledge yung presensya. Yeah. So, ayan. Abangan natin kung sumama nga ba. So, let's see. Meron na tayo, yun na yung mga stories natin for today. So, kung meron man kayong mga similar stories na pang Cripsilog na gusto nyo i-share sa amin, you may slide into our DM sa Facebook. Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog. Yes, pwede rin i-send via email. Just send it to cripsilog@gmail.com, or kung gusto nyong anonymous, you can use Curious Cat. Just search for Cripsilog. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, sa PayPal, sa GCash. Nasa description po ng show kung gusto nyo kaming bilan ng milk tea. You may also share the episode to your friends. Let them know how, ano ba? Naku, wala akong maisip. Ghostly Cripsilog is. Ghostly daw. Ayan. Uy, please also support Bunk. Ang Cripsilog ay parte ng Bunk. Marami mga shows dyan at mga hosts na magugustuhan nyo. And hello sa ating mga bunkmates. Yes. Shout out. Rate us 5 stars sa Spotify if you still haven't. And before we move on, gusto ko lang i-shout out si Hil Pineta, ang ating very own drag queen, Hil P. Ay, bakit? Na paano siya? Wala lang. Ay. Wala lang. Gusto ko i-shout out. Diba sana one of these days mapanood natin si Hil P na mag-perform. Hil P. Neda. Hil Pineda. Oy, kung gusto niyo daw siyang i-book, Instagram, Hil Pineda. Pa-booking pala. Booking! Booking.hilpineda@gmail.com. May paganyan na pala siya. Nagpe-perform ba siya sa mga laman? Sorry, mali ako. Hindi booking. Book.hilpineda@gmail.com. Ayan. Pwede niyo po siyang tawagin kapag may exorcism. Siya po ang kukuha dun sa bad spirit at iuuwi niya. Shout out to Hil. Red Lacanilaw. Hello? Ay, Sir Red. Yes. Tama ba? Sir Red yun, di ba? Yeah. Another one? Hindi ko alam. Medina si Red. Kasi si Sir Lakan, Red. di ba Lakan? Yun yung niya. Lakan ng Bulacan. Kasi nga taga Bulacan siya. Lakan diba Nilaw. Medina? Apelido ba yun? Sorry. Ibang Red pala. Oo, Lacanilaw apelido yun. Shout Hello, out, Red. Another one from Carl Haina. Sabi niya, Glenn and Gideon, ang interesting ng Titanic F. Medyo unrelated, pero I don't know. I was reminded of the man who traveled to the future named Sergei
Ponomarenko, ang convincing ng story niya and ang interesting ding itakel. Not sure if naswak siya sa creepy story, pero in a way, parang ang sayang hanapan ng butas ang claims niya. I think napanood ko na to sa Y-Files. I'm not sure. Pero, tignan ko. Ayan. Sige. Wait, thank you, Carl. Another one, si Kim Passion. Mayroon siyang sinuggest, House of Horror in Ibadan. Alam mo ba to? Hindi eh. Iba Ay! Hmm? Teka. I think ginugel ko to. Hmm. Ito yung sa bandang Africa nangyari. Hmm. Oo. Ay, maganda to. Sige, magandang gawa ng topic to. House of Horror in Ibadan. Sige nga. Another one from Jericho na nga pala nag-try ako makinig ng podcast ni Isabel Daza, yung about kalat and sex stuff. Hindi ako makarelate, hinahanap-hanap ko pa rin yung kanal humor nyo. May bisang F kayo, ewan ko kung natandaan nyo, slide yata. Sumigaw si Gideon, G basta kulot, salot. Tapos sabi ni Glenn, pag chubby, masamang tao na. Walang ganun sa social na podcast. Thank you. Kaya doon tayo sa kanal-kanal, syempre. Ay, meron palang in-slide. Hindi ko tuloy alam kung anong account yung ginamit ko for Johan. Pero wait, baka feeling ko sa Instagram. Yung sa alter na pala. send. Marami kasing sinishare na true stories na si Only Murders in the Building kung napanood na ba naman natin. Ay, Di ba pa-start pala ka ng season 3? Tama ba? Season 3 na. Andun na si ating Tita Meryl Streep. Ay, oo. Tapos yung suitcase murderer, alam mo yung boyfriend niya, nilagay niya sa suitcase as anong tawag doon? Punishment, ganun. And eventually, nag-suffocate yung boyfriend hanggang mamatay. I think napanood ko nga din to nabasa ko sa Twitter. Si Corazon din, binanggit niya. Si Corazon sa Marimar was murdered. Yung gumanap? Oo. So, ayun. Oh no. Ayun. Thank you. Sa mga, ito yung isa yung disappearance ni Chris Kramer and Lizanne Froon. Ito yung parang nag-hike sila tapos namatay and then eventually ang nakita na lang yung paa nila. Putol, 'di ba? So, ayun. Ano to? May sinad yata siya na iba pa eh. Ito, kita ko na. Ayan, nangyari nung high school. Nakawitness ako ng creep sa jeep. Oy, wow, nag-rhyme. Creep sa jeep? 5 p.m., nagkayayaan kami magkakaibigan na maglakwatsa papuntang town proper. Sumakay kami ng jeep. Umupo ako sa dulong upuan malapit sa entrada ng jeep. Sa opposite side, umupo yung isa kong kaibigan na babae. Tawagin natin siyang girl. Maganda siya, mestiza. Pero may katapat ako na lalaki. Bale, katabi ni girl yung lalaki na katapat ko. Okay. Yung lalaki matino itsura, parang mid to late 30s na. Patangkad na medyo mestizo din. Pero medyo aging na. Umandar na yung jeep. Medyo kulang sa sunscreen si kuya, mga ganun. Umandar na yung jeep. Ayun, hindi nawala sa isip ko na may katapat akong lalaki. Kasi nakadungaw na ako sa bintana ng jeep. Si girl naman, busy, nakikipagkwentuhan sa katabi niya, nakaibigan din namin. Bali yung position niya, nakaharap na siya sa kausap niya. Na-disregard na niya na may katabi siyang mama. Malapit na kaming bumaba ng jeep, napansin ko si kuya na katapat ko. Bumabagal na rin yung takbo ng jeep kasi may build-up na ng mga sasakyan. Yung bag niya, nasa harap niyan, nakandong. Hawak-hawak ng isang braso niya. Napansin ko na parang nakatago yung isa pa niyang braso. Ayun pala, inaabot na ng daliri niya yung tagiliran ni girl. Parang inaabot niya yung boobs ni girl. Ay. Yung nagawa ko, parang kinalabit ko yung paa ni girl gamit yung paa ko. Napansin yata ni kuya. Biglang bumaba si kuya at kumaripas ng takbo. Mabagal na yung takbo ng jeep na sinasakyan namin kasi malapit na sa babaan. Nawala na sa paningin ko si kuya kasi humalo na sa mga tao. Sinabi ko kay girl yung nangyari. Sabi ko, "Hoy! Hindi mo ba naramdaman yung ginagawa sa'yo ng katabi mong lalaki?" Sabi ni girl, "Ha? Hindi. Bakit? Ano bang ginawa niya?" So, inaabot na ni kuya yung tagiliran mo. Hihipuan ka na. "Ha? Wala akong naramdaman." Ayun, hindi daw niya naramdaman. Pero nakita ko, malikot kasi yung isang kamay ni kuya. Hindi ko alam kung buong biyahe, ina-attempt na ni kuya na hipuan si girl or nahipuan na siya. Hindi lang naramdaman ni girl. Sana nga, hindi. At buti na lang nakita ko at hindi na talaga hinipuan si girl. Hay! Glenn!
What? Ano to? Code name, si Scribbles. Pero okay, slide naman. So, may... Sorry. Okay. Paano yun? Yung Hindi, kay... kanina. Etong story Name lang na niya. to. Or Yung name niya. yung shoutout hindi tanggalin. Hindi, kasi magkakarugtong yun. So, dapat wag na rin siyang i-name dun sa shout. Oo, sige. So, Wag na rin. Etong VIP lane for Patreons. ayan pala kasi may mga nag-send sa atin na Patreons parang kahapon pero hindi na po natin naihabol sa episode today kasi hindi ko pa na-organize yung mga files. So, sa susunod na Next week na lang po. And siguro i-add na rin natin sa Patreon if ever may gusto silang discuss natin. Perks, di ba? I-diretso na nyo na po sa email kasi yung Patreon kapag nag-inbox kayo hindi nag-notify. So, sobrang late na nababasa. Sa email, lagyan nyo na lang sa subject line ng Patreon. Oo, Para ayun. yun. Maraming salamat. Thank you. So, ayun. Wala na. Thanks. For today. Bye. Ano pa ba? Yeah. Paalam. See you on Monday for another regular episode ng Cripsilog. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. And productivity bitch. Buyers. Bye.